Hello mga kakigols. Welcome back. So, may video na naman tayo on how to repair a dead battery laptop or a dead laptop battery rather. Okay? So, paano natin i-fix or i-revive yung dead battery ng isang laptop. So, mayroon tayong laptop dito na Sony Vaio. So, kung i-power on natin, wala na siyang power. So, pero may battery siya. Yan, may battery siya. Okay. Ito yung battery niya. Pero, parang dead na, no? I-power on natin. Yung power on button dito sa gilid. Wala na. Dead na, no? So, subukan natin i-charge. Kung mag-charge ba siya. Okay. So, mayroon tayong charger. Naka-on na yung charger natin doon. Which is set natin sa 19 volts. Yan. Okay. So, i-plug in natin dito sa kabilang side. Okay. Alright. So, subukan natin i-power on. Okay, nag-power on na. So, naka-charger yan, ha? Naka-plug in yan. Let's say kung nagcha-charge yung battery. Okay, check natin yung battery dito sa battery icon. So, nakalagay dito is 0% yung battery. Yan. Yan, 0%. Tapos, plug in, charging, pero hindi gumagalaw yung charging indicator niya dito sa battery. Tapos, 0% available nakalagay. Now, kung i-unplug natin tong supply, yung charger natin, sigurado mamatay yung laptop natin dahil nga 0 yung battery natin. Yan, 0%. Although nakalagay plug-in charging, pero hindi naman gumagalaw yung charging indicator niya. So, parang wala talaga siya, no? Hindi siya nagcha-charge. Now, kung i-unplug natin yan, unplug natin. So, dead yung laptop natin. So, nagre-rely lang yung laptop natin sa charger. So, dapat naka-plug in. So, useless yung battery natin, no? Now, subukan nating i-fix itong battery niya. Okay? Fix natin. So, remove natin to. Okay. Then, subukan natin i-connect na natin dito sa mahiwagang device natin, no? Yung professional laptop battery analyzer natin. So, check natin tong condition ng battery. Okay? So, kung nakita nyo yung previous video natin, no, be sure na nasa tamang polarity yung pagkabit natin ng itong
analyzer natin. So, nakita nyo dito, mayroong red wire, which is plus, at saka yung black negative wire. So, itong yellow and green, these are data and clock wires. No? So, be sure, ang siguraduhin natin yung tama ang pagkabit ng supply. So, like itong battery na to, no, is mayroon siyang plus at saka minus sign dito. Okay? So, sundin talaga natin yung sign na yan. Lagay natin dito plus. Okay? Sa kabila is negative. Now, hindi natin alam kung saan yung data at saka yung clock dito sa mga sockets, no? Ang alam lang natin is positive and negative yung dulo-dulo ng socket. Pero yung data and clock, hindi natin alam saan banda. So, pwede naman yan natin i-trial and error. Pero kung gusto nyo sigurado, no? Tingnan nyo kung anong model itong battery. So, ang model niya is BGP-BPS 13B/Q. Okay? Yan, meron din dyan, no? That's the model number. Or, pwede rin yung product number niya. Kung mayroon siyang product number, kung wala, yung model number. So, i-type natin dito. Type natin is Sony. Model number is BGP dash BPS 13B/Q. 13B/Q. Okay. Then find pin out. Okay. So, lumabas yung pin out niya. Pin out is number of pins is 7. Then minus 1. Now, actually dito is no, nakalagay dito sa pin out niya, based dito sa program natin, sa program ng analyzer natin, is number 1 is negative. Then socket number 2 is the temperature, no? T2, C4 clock, D5 data, and 7 yung plus supply or positive supply. So, but in actual here, ano yan? Nakalagay dito, yung sign is nasa, yung positive is nasa socket number 1 or sa pin number 1. No? Yung negative is nasa pin number 7. Because ang pagtingin nito, base din dito sa kanilang guide, is nakatihaya yung battery. So from facing sa battery from your left to right, that's number 1. Left, starting from left, then so on and so forth,
going to right. So, in this case, baliktad, no? So, actually, meron na siyang sign na plus dito sa pin number 1. So, hindi siya negative. Ang negative nasa pin 7. There's 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pins, no? Or sockets. So, kung mangyari yan na walang sign ito, then since sundin natin yung guide nila dito, that's the legend, no? Ng pinnings. So, baliktad. So, malagay natin ito dito sa positive, then ang positive, malagay natin dito sa pin 7 because yan yung lumabas dito sa pin out. Yan. Okay? Minus 1, then plus 7. So, okay. So, since mayroong sign dito sa plus and minus, so talaga ang sundin natin itong actual na ano dito, yung actual. So, this is sundin natin yung actual niya. Panoodin nyo yung previous part 2 ng video natin sa battery repair. So, be sure na hindi baliktad or else masisira yung battery or yung analyzer natin ang masira dahil reverse polarity. So, you have to follow the sign dito. Then, again, ito pwede nating i-trial and error. So, mayroon man tayong guide doon na C4. So, pin 1, 2, 3, 4. 4 is clock. 1, 2, 3, 4. And data is 5. Okay? So, pin 1, 4, 5, 7 ang may connection. Yung T2, yung temperature, pwede rin natin lagyan ng negative. Okay? Or kahit wala lang muna. Wala lang. Pwede naman blanco yan, no? So, try natin i-scan doon sa ano natin sa program natin, no? Okay. Start reading. Yan, nagre-read siya. Now, kung wala siyang ma-read, no? Kahit sabihin natin correct yung connection natin ng analyzer natin sa battery, hindi siya ma-detect. So, subukan ninyong i-power on. I-power on ninyo, then another warning. Kasi again, kung baliktad yung polarity natin, then magsusupply itong analyzer natin dito sa battery. Kung reverse polarity, pwedeng masira yung both, no? Yung battery at saka yung analyzer natin. So, that's why dito, before you proceed, dapat i-click mo itong I understand the rest, no? The rest of, putting the power on the battery. So, click natin to. Then, nag-yellow yung powering on. Then, hanggang mag-red yan. So, may power na siya. So, hindi pa rin na-detect. So, talagang i-review natin yung connection natin dito. So, hindi na sunod yung pinnings niya doon sa guide. Pero yung supply okay na yan. Ito lang yung data ang pwedeng hindi tama.
So, ilipat natin, try natin dito sa number 3, ang clock. Number 4, yung data. Wala pa rin. I-reverse natin. Ito yung number 4, ang clock. Number 3, yung data. Ayan, nakita nyo. Nakita nyo, nag-grid na siya. Yan. Nakita nyo. Yan, nag-grid na siya. Mayroon na siyang mga lumabas na mga details about the battery. So, nakalagay dito, cycle count niya is 328 cycle na siya. So, meaning, talagang gamit na siya. 329 o 28 na nag-charge yung battery 328 times, no? So, talagang gamit na siya. But, nakalagay dito, no, is yung cell voltage 1, 2, 3 is 0. So, 0 volt talaga yung battery. Wala talaga siyang charge. Then, nakalagay dito sa baba, lock status is unlock. Then, balance naman siya kasi 0 eh. So, pareho 0, so balance, no? Then, ang maganda, hindi siya nag-lock. Naka-unlock siya. Usually kasi, pag masyadong nag-discharge yung battery, is nag-unlock yung nagla-lock rather yung battery. But in this case, hindi siya nag-lock. So, hindi natin kailangan i-unlock dahil naka-unlock na siya, no? Or naka-unlock siya, hindi siya nag-lock. Despite na grabe yung pag-discharge ng battery, 0 volt na. Now, ang gagawin natin, next step natin is stop reading natin, stop power, then tingnan natin yung kung magcha-charge siya, no? Subukan natin i-charge yan. Yan. Sa main menu ng program natin, nakalagay na yan is charge. I-charge natin. Itong holder natin is ano na, wala tayong pambili ng holder. Okay, so charge natin. Yan, mayroon tayong graph, no? Mayroong graph. Natanggalin na natin to. Yan. So, charge natin, i-clear muna natin to, clear graph, then start charging. Yan, nag-red na yung charging. Then, nakita nyo, tumakbo na yung battery voltage. Yan, pero 0 dito yung cell number 1, 2, and 3, 0. Walang voltage, no? Okay. So, pero nag-charge siya, pero ang problema, walang voltage na lumalabas dito. Okay, so stop charging natin. Balik tayo dito sa battery info. So, sinarge natin, tingnan natin, i-read natin ulit. Start reading. So, hindi siya na-read. I-power on natin. I-power natin, ibig sabihin susuplayan siya ng analyzer kasi nga 0 volt siya.
Yan. So, zero talaga siya. Hindi siya talaga nag-charge, no? Okay. Stop natin to. Then, tanggalin natin yung analyzer natin. Be sure na hindi magkadikit-dikit itong mga wires, no? Itong mga contacts. Kaya nilagyan ko yan ng parang jacket, no? Na siguradong hindi magdidikit-dikit. Now, ang next step natin is para magkaroon ng ng charge, no? Ipo-force natin siyang i-charge gamit yung power supply natin. Okay? So, paano natin gawin yan? Na hindi natin buksan itong battery. Okay? So, paano natin i-force na i-charge ito? Kasi kung dito natin yan i-charge sa terminal, sa socket, no? Sa pins niya dito sa plus and minus, hindi yan makakapasok doon sa battery kasi may circuit na dinadaanan yan. But we'll see, no? Try muna natin, okay? Malay natin kung magcha-charge siya, ha? Okay. Gamitan natin tong DIY natin na connector dito. Ito yung positive. Ito yung negative. Diba? Then, so ang total voltage nito is total supply voltage nito is 11.1 volts. Yan, 11.1 volts. So, siyempre, ang isusupply natin is at least 11 volts lang, no? Huwag sumobra or else pwedeng ma-damage yung battery, no? Ma-over voltage siya. So, adjust natin yung supply natin. Okay. Babaan natin. Ito yung mga at least 11 volts lang. Ayan, mga 10.96 volts, no? Then, supplyan natin. Tingnan natin kung magcha-charge. Positive to positive. Negative to negative. So, kung nakita ninyo, yung supply natin, hindi gumalaw yung current at saka yung power. Wala. Ibig sabihin, hindi siya na-supplyan. Hindi tumatagos sa papunta sa battery yung supply dahil nga dumadaan sa circuit. So, hindi siya masupplyan. Pero subukan natin another way. Yung temperature niya, or it considers also some batteries, nagiging rin yan, parang switch sa loob. So, subukan natin. Gamitan natin ng 3 wires. So, pa rin positive. Itong dalawa, itong blue at saka green is negative ground to, ha. So, yung T-pin kasi or temperature na pin is usually connected to ground. So, try natin.
So, natin dito. Wala. Wala dito. Wala din. Wala. So ito, clock and data na to dito. Hindi na pwedeng lagyan ng ground dyan. So wala. Hindi talaga siya makapasok yung supply. So, ang next step natin, para ma-force natin na i-charge ito, kasi once na nag-zero yung battery, 0 volt, hindi na yan kakarga sa normal na charging. Hindi yan siya mag-accept ng charging kasi parang nag-off yung battery, no? Totally discharged talaga siya. So, ang solution dyan is parang i-force natin na i-charge ng high current. Like ito, yung current natin dito sa supply is 5 amperes. Kita nyo naman ito. Yan. Yung current natin doon, pag i-short natin to is, yan, 5 amperes. Yan. So, ang gagawin natin next is